akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong lahat ay yumuko muna po at manalangin. Lord, salamat muli sa time na to upang kami po ay minsan pa na makapag-partake ng communion. At kami ay patuloy rin po na humihingi ng tawad sa lahat ng mga bagay na alam niyo po na hindi nakalulugod sa inyo, mga naging laman ng aming isipan, mga bagay na tiningnan namin, mga lumabas sa labi namin na hindi tama, mga pinakinggan namin na hindi nakalulugod sa iyo, maging mga gawa ng kamay namin na Lord, ito po ay mali, O Diyos. We continually ask God, Lord, yung forgiveness, patawarin niyo kami, linisin niyo kami, lalo na yung mga bagay na kayo lamang po ang nakakakita, yung laman ng aming isipan, laman ng aming pong puso, aming pong mga motibo. Lord, we ask for forgiveness, Lord, sa mga oras pong ito. Kinikilala po namin kayo, Panginoon. Aming Ama, salamat po, O Diyos. Salamat. Taas po natin yung ating pong mga tinapay at ang ating pong mga juice. Tayo muna po ay manalangin. Lord, salamat rin po sa mga simbolo na ito na kumakatawan ng yung Lord, ng yung pagpapaalala sa amin ng yung dakilang pagmamahal na minsan nyo pong inalay yung iyong buhay doon po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil Lord, sabi nyo, dahil po sa mga sugat nyo pong natamo, doon kami nagkaroon ng kagalingan, O Diyos. Aming Ama, salamat po, O Diyos. Even Lord, salamat po sa Diyos na ito na Lord, sumisimbolo ng yung banal na dugo na nagpapaalala rin namin dahil yung sa yung banal na dugo, kaya po kami napatawad sa lahat ng aming makasalanan at karumihan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin kayong kinikilala at amin rin pong inaalala ang iyong pangako na Lord, muli kayong babalik, kukunin niyo po kami, dadalhin niyo po kami sa langit at hindi na kami mawawalay pa sa inyo, Lord. At Lord, dadalhin niyo kami sa isang lugar na kung saan ay Lord, wala na pong karamdaman, wala na pong paghihirap, wala na pong lungkot, at wala na pong mga kasalanan, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po, O Diyos. Lord, we continually recognize you and invite you, Lord, sa oras pong ito. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Ating pong kainin po yung tinapay, then inumin po yung juice. Amen. Salamat po. Amen. Maaari ho tayong umupo. Ayan, okay. Bago po ang lahat, gusto po nating ipaalala no po, yung ilang po mga reminder po natin. Magre-resume ho uli yung may classes po mamaya. No po, so yung nagka-class 201 ay meron pong classes po. So right after po na service ay may class 201. Then also, maya pong hapon, alauna ay magre-resume po ulit. Babalik po yung ating Living Waters. Temporarily, last week lang wala dahil sa ating pong pagsuporta po sa anniversary po ng church natin sa Marilao. Pero mamaya po ay balik na po yung Living Waters. So please, paalalahanan po ang bawat isa, lalo na yung mga participants, even mga volunteers na mayroon na pong Living Waters po mamaya. Okay? Sige po. At tayo po ay minsan pa po na yumuko at manalangin sa ating pong pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Tayo po humingi ng tulong sa Lord. Panginoon, maraming salamat muli sa pagdala niyo po sa amin dito sa lugar na ito ng maayos, ng ligtas. At salamat sa opportunity, Lord, na kami po ay makapanambahan, makapanalangin, makapag-partake ng communion, most especially, God, makapag-aral po ng iyong salita. Lord, we pray na bigyan niyo kami ng karunungan para po maintindihan namin ng lubos ang iyong mga paalala at mensahe. At hayaan niyo po na ang iyong mga salita ay maging tabak na magkabilay talim na siya pong titimo sa aming pong mga puso
at upang ito po ay magkaroon ng epekto, upang kami po'y patuloy pong mabago ng iyong mga salita. Lord, hiling namin ang kapangyarihan rin ng iyong banal na Espiritu na siya pong, Lord, maranasan namin dito sa oras pong ito. Sa lahat ng nasa lugar pong ito, maging ang bawat isa rin na pinahintulot niyong makapanood ng panambahan na ito. Lord, pagpalain niyo po kami. And again, Lord, lahat po ng mga bagay na hindi galing sa iyo, Lord, amin po itong winawaksi, amin po itong tinatanggal. Lord, lahat ng mga kaisipan na hindi galing sa iyo, mga damdamin na hindi galing sa iyo, Lord, tinataboy po namin po ito. And Father, we only ask, Lord, yung mga bagay na galing lang sa iyo, ang iparanas niyo sa amin, ang ipagkalob niyo sa amin, sa aming buhay at sa lugar pong ito, Panginoon. At muli, dinideklara namin ang katagumpayan, ang iyong pagpapala, ang iyong pagmamahal, na siyang aming pong maranasan sa umaga pong ito. Itong aming pong panalangin ng may pananampalataya sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Sige, palakpakan ho natin ng malakas po ang Panginoon. Sige, mas malakas pong palakpak para po kay Lord. Amen. 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 Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay pinamagatan ko pong mga matang nakakakita. Sabi nga natin, mga mata na nakakakita. Yan, tingnan mo nga yung mata ng katabi mo. Maganda ba? Yan, tantalizing eyes ba? Yan. Okay, alam niyo sa panahon natin ngayon, sobrang dami na ho palang mga sakit sa mata, no? Kung ano-ano na ho yung ang isa ho sa mga common, yung glaucoma, yung katarata, no, na nagiging sanhi ng paglabo ho ng mata ng isang tao, no po? No, marami hong mga dahilan, no, na bakit ho nagkakasakit po ang mga mata natin. Alam niyo, pero bukod po sa physical na mata po natin, alam niyo meron pong mas higit po nating binabantayan, yung ating pong spiritual eyes na tinatawag. Dahil kapag wala ka nga pong paningin, di ba, na ang hirap no? Ang hirap. Meron po akong tiyahin na magna-90 na po this June, no? Talagang, alam mo, talagang ang hirap po. Hindi siya, yun yung palagi niyang renereklamong, labo na ng mata ko, hindi na ako makakita. So dahil hindi siya makakita, nahihirapan siyang lumakad, nahihirapan siyang gumawa, no po, dahil po sa panglalabo ng mata. No? Mahirap po talaga. Pero kung kaano ho kahirap mawalan ho ng paningin sa physical, isang bagay rin ho na napakahirap po kapag spiritual eyes, marami hong humahad lang sa mata po natin. No? It's the same effect. Alam niyo, sa totoo lang, mas marami pa, malamang na marami hong paghihirap yung paglabo ng paningin natin spiritual. At yun po yung susubukan po natin pong aralin ng ngayon. Dahil, alam niyo, napakahalaga na yung mga mata natin, hindi lang physical, lalo spiritual eyes natin ay nakakakita. Okay ho? So yun po yung pag-uusapan natin. Alam niyo, in the book of Matthew, hanggang sa time ni Jesus, and I believe hanggang sa panahon natin ngayon, maraming mga tao blinded spiritually, kaya hindi ho makakita spiritual. Naintindihan ho ba? Kaya sabi ho ni Jesus, basahin ho natin sabay-sabay. At malakas, 1, 2, 3, go. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Next verse. Sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Subalit pinagbala kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Yan. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita.
Napakagandang paalala ho ng Bible. Sabi niyo, mapalad yung mga taong nakakakita ng nakikita ho nila. Yung may mga matang nakakakita, may mga taingang nakakarinig. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ni Lord. Amen. No po, no? Alam niyo, yan po yung bagay na kailangan ho natin pong bantayan. No? Kasi marami pong, ulitin ko, marami pong posible pong humadlang sa ating pong paningin. Kung maraming sakit sa mata, physical, spiritually, marami rin hong mga bagay na maaari pong makahadlang upang hindi tayo lubos na makakita spiritual. Naintindihan mo po? At yun po yung susubukan nating i-discuss. And along the way, sana maging panalangin po natin yung panalangin po ng Psalm 119 verse 18. No, ng author po ng Psalm na to, na maging prayer rin natin, hindi lang ngayon, halos araw-araw ng buhay natin, maging laman ng puso natin po ito. Muli nating basahin po natin itong verse 18 ng Psalm 119. 1, 2, 3, go. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Mas malakas pa, para kay Lord. Sigaw po natin, para masigit po nating maintindihan. 1, 2, 3, go. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, kabutihang idudulot sa akin ng iyong aral. Yan. Panalangin po ng author ng Psalm 119, Lord, open my eyes, Lord. Buksan mo yung paningin ko para makita ko yung mga bagay na nais mong gawin sa buhay ko. Naintindihan mo ba? No, yan po nawa ang isa sa dapat ho natin maging panalangin na po. Kasi maraming hadlang. At ang isa po sa hadlang na posible po na nagbibigay po ng mga dahilan para hindi ho tayo makakita spiritual. The first point na gusto po natin pong ipalala po ngayon ay kailangan nating mabuksan ang paningin sa panahon ng problema. Sabihin natin, mabuksan ng paningin. Mas malakas sabihin natin, mabuksan ng paningin. Sabihin natin, sa panahon ng problema. Yan. Mag-agree ho ba kayo na kapag marami kang problema, o kahit na konti lang, no, alam niyo, marami hong pagkakataon na ito po'y nagiging dahilan para hindi ho tayo makakita ng malinaw. Ulitin ko, hindi ho physical, kundi sometimes spiritual and even emotional at mental. No? Nagagamit po ito. Mapansin nyo, may mga tao na kapag ang daming problema talagang kinakaharap, parang walang direksyon ng buhay. Tama ho? Parang gulong-gulo, parang hindi alam kung ano yung gagawin. Bakit? Kasi yung mga problema po kadalasan ay nagsisilbi pong hadlang para hindi natin lalo na makita po yung nais at kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Yung mga solusyon, yung mga probisyon, lalo na kapag ang mata natin ay nakatuon ng todo sa mga problema ho natin. Naintindihan mo ba? Isa po itong nagiging hadlang para yung mata natin hindi makakita ng lubos. May example po sa Old Testament, isang napakagandang example. In the book of Genesis, basahin po natin yung story na to. Kasi isa po itong halimbawa ng problema kung minsan nagbibigay po ng hadlang para hindi natin makita yung kalooban at ginagawa ng Lord sa buhay natin. So sabi ho dito, mayroon pong isang nanay po dito na may isang anak. Sabi ho, in the book of Genesis chapter 21, verses 14 and following. Nandiyan ho ba? Ayan, okay. Hindi ho yan. Yung Genesis chapter 21 verses 14 and 19. Nasamahan niyo po ako yung mga may dalang Bible. Sa Lumang Tipan. Ayan. Sa unang-unahong aklat. Ayan. Ayan, andyan na. Okay. Now, basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Madaling araw pa lamang, ang mag-inay ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Pinapasa ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng Beerseba. Diyan po muna. So sabi ho dyan, ang story ho kasi nito ay yung, di ba, si Abraham, noong una hindi siya magkaanak eh. Tama ba? Hindi sila magkaanak ni Sarah kasi matanda na sila. Tapos ang sabi ng Bible, si Sarah baog talaga, hindi siya magkakaanak. Pero ang sabi ng Lord, magkakaanak ka. No, pero ayaw maniwala ni Sarah, natatawa nga siya, di ba? Parang napaka-imposible na. Kaya ang ginawa po ni Sarah, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng bata sa bahay nila. Ang sabi nila na pagkasundo nila Abraham, may katulong tayo, si Hagar. No, huwag niyong gagawin ito ngayon.
ito hindi ho kalooban ng Lord. Ha? Kaya kahit nga ho dito, nakita natin yung effect. Naintindihan nyo ba? Hindi, meron ho silang katulong. Kasi during their time, ang katulong ay parang gamit lang talaga nung panahon ng Old Testament times. Naintindihan nyo ba? So sabi ni Sarah, ito yung si Hagar, sipingan mo siya para magkaanak tayo dito. So yun nga ang ginawa. So nung pagkasiping nga po ni Abraham kay Hagar, nagkaanak sila na lalaki. Si Ismael ang pangalan. So sabi ng Bible, nung lumaki si Ismael, nagmalaki na nung nabuntis pa lang. Actually si Hagar, nagmamalaki na siya kay Sarah. Kaya naiinis si Sarah sa kanya. Kaya sabi ni Sarah kay Abraham, kita mo na yung ginawa mo yan. No? Na nagmamalaki siya sa akin ngayon. No? Pinagmamalaki niya na siya ay nagdadalang tao at may anak na. Naintindihan mo ba? Yun nangyari. Tapos, the problem is, lalo pang lumala yung problema dahil po sa kagagawa na yon. Now, nung oras na nakapanganak na mabubuntis na, kalooban na ng Lord na magdalang tao na si Sarah, di ba? So, 99 years old siya. 90s, Abraham 19, magwa 100. Si Sarah po ay magna 90 years old nung siya po ay magdalang tao. At nanganak po siya. At ang pangalan ng anak niya ay si Isaac. Yan. So sabi ng Bible, sabi ng story po nito sa Genesis, habang lumalaki si Isaac at si Ismael, naglalaro yung dalawa, no? Magkapatid sa ama No? Kaya lang, nagagalit si Sarah every time na nakikipaglaro si Ismael kay Isaac. No? Naiinis siya. At lumabas rin po yung isang sa dahilan. Bakit? Kasi para bang ayaw niya na balang araw yung mamanahin ni Isaac ay mapunta pa kay Ismael. No, kaya ang ginawa ho ni Sarah, sabi niya, palayasin mo tong mag-ina na to. Hindi ang karapat-dapat dito sa bahay natin. Hindi ang karapat-dapat ng mana na galing sa'yo. No, kahit na ayaw ni Abraham, kasi anak niya pa rin si Ismael Tama ho ba? Pero napilitan siya. No, napilitan siyang palisin. Kaya ito po yung story ho nun. Kaya sabi niyan, no, sabi ni Abraham kay Sarah, sige, gawin mo yung gusto mong gawin sa kanya. No, nung una nga, pinagmalupitan niya pa si Hagar No, pinagmalupitan pa ni Sarah si Hagar. Pero dito talagang hindi na madaan sa pagmamulupit. Talagang pinalayas na ni Sarah si Hagar. No, kasama ng anak niya si Ismael. Kaya ito yung story. Kaya sabihin, madaling araw pa lamang, ang mag-inay pinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Kasi nga, maglalakbay sila ng malayo. Pinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-inay kanyang pinaalis. Nagpagalagalila sila sa ilang ng Beersheba. The next verse po. Sabi po, verse 15. Yan. Nang maubos na ang dalang tubig, so dahil nasa disyerto, mainit ho yung lugar. Talagang mabilis yung maubos ang tubig. Sabi niya, na maubos ang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punong kahoy. At naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata, sabi niya sa sarili, di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak. No? Nakukuha ba yung story? So medyo 100 meters, siguro isang kanto ho yan. No? Pero nakikita niya, no? Bakit to? Sabi niya, di ko kayang tingnan yung anak ko mamamatay na wala man lang akong magawa. Alam niya, wala na sigurong ihirap pa, no, lalo na sa kalooban ng isang magulang, lalo na sa kalooban ng isang ina, na makita mo yung anak mo na parang very helpless at wala kang magawang tulong. Lalo na kung may karamdaman o mamamatay o mag-aagaw ang buhay. Tama, ito na ho yung tiyak ko, mag-agree mga nanay dito. Ito na yung pinakamabigat na problema na pwede mong pagdaanan kapag nakikita mong anak mo ay may karamdaman at nag-aagaw buhay at hindi mo alam ang gagawin. Naintindihan mo ba? Lahat na, mawalan ka na ng pera. Di ba maraming ang ganyan kasabihan na, wag lang magkakasakit kami. Lalo na yung mga anak ko, wag lang magkakasakit. Di ba? Yan yung minsang mga prayer request kadalasan. Hindi yan nawawalang prayer request ng mga nanay Nang bigyan na kami ng maayos na kalusugan, lalo ng mga bata, okay na kami. Kasi isang blessing na, naintindihan, no? So ito ho yung story ni Hagar. Sabi niya, grabe ho yung kanyang pakiramdam. Talagang hindi niya makita, kaya nga lumayo siya ng malaya, sabi, almost 100 meters Pero makikita natin dito, lumayo siya, pero yung iyak ni Ismael ay naririnig niya pa rin. Kasi talagang nagmamakaawa na siguro si Ismael dahil gutom na, uhaw na. No, at halos mamatay na. Yun yung pagkakasabi dito sa uhaw. Hindi lang sa gutom. Kaya sabi mo, next verse 16, next verse. Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman ang bata. So nag-iisip ng kapamaraanan si Hagar. No?
Pero ang sabi po verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Yeah, napakaganda pong reminder, no? Na kaya minsan, di ba, tayo galit na galit tayo, huwag kang iyak, huwag kang iyak. Di ba? Na po, yung mga bata na ayaw nating i-express yung kanilang damdamin. No? Pero ang sabi ko dito, yung pag-iyak po ni Ismael ay nakarating kay Lord. Nakarating kay Lord yung pag-iyak. Naintindihan mo ba? At mahalaga ho yung pag-iyak, no, ng mga bata. Itong mga pagdaing ay hindi lang yung pag-iyak ng magulang, even yung pag-iyak po ng bata ay nakakaabot daw sa Diyos. Lalo na kapag meron hong pinagdaraanan pumabigat na problema. Naintindihan mo ba? Naniniwala ko hindi lang sa bata, maging tayo. No? Napakahalaga ng ating pong mga pag-iyak sa harapan ng Lord. Nakikita ng Lord ang bawat patak ng luha ho natin. Lalo na kapag may problema ho tayong pinagdaraanan. At ang sabi ho dyan, muli, verse 17, narinig ng Diyos ang iyak ng bata at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. At anong sabi? Hagar, anong bumabagabag sa'yo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot, kapatid. No? Yan. Sabi mo sa kanya, naririnig ka ng Lord. Amen. No? So isa ho ito, no, sa panahon ng problema. No, kahit na gaano kabigat po yung problema at pinagdaraanan natin. Salamat po, Medyo Joey. Ito po yung assurance po na tinuturo at pinapaalala ng Bible. Lahat ng pagluha natin ay naririnig ni Lord. Lahat ng pag-iyak natin, nakikita ho ng Diyos yan. Gaano mang kabigat ho yan. Wala hong nalilihim po sa Kanya. Na susundan ho ba? At ayan po, sabi yung next verse po, verse 18. Lapitan mo siya at patahanin. No? Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. No? So ito yung pangako ng Lord. Hindi lang si Isaac yung pagpapalain ng Diyos. Maging si Ismael, totoo naman pinagpala ho siya ng Diyos. Sabi po verse 19, no, pinagliwanag ng Diyos, samahan nyo nga akong basahin ng malakas po itong verse 19 po. 1, 2, 3, go. Pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Yan. So ito po yung isa sa talagang malinaw na halimbawa na sometimes kapag marami tayong problema at yung mata natin nakatuon sa problema, minsan yung mga solusyon nandyan lang pala sa tabi-tabi natin. Tama ba? Hello? Hindi naman palang malayo ang solusyon. Bakit? Kasi sabi dito ng Bible, meron naman palang malapit na balon doon. Hindi niya lang makita. Bakit? Kasi masyado siyang focus yung mata niya sa problema. No, masyado siyang dinadamdam yung pag-iyak. Masyado siyang nagdadalamhati. Masyado siyang nag-aalala. No? Na sometimes ang solusyon lang naman ay tumawag lang talaga kay Lord. No? Para mabuksan yung paningin natin. No, marami yung pagkakataong ganyan. Minsan akala mo, wala nang solusyon. Parang very hopeless na. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Lahat na ng bagay na gawa mo. Pero kapag tumawag ka kay Lord, na umiyak ka kay Lord, minsan yung balon nandyan lang pala. Yung papawi ng uhaw mo, yung papawi ng gutom mo, nandyan lang sa tabi mo. Nasa tabi-tabi lang pala yung solusyon ni Lord. No? Naintindihan mo ba? Marami yung pagkakataon ganyan, mga kapatid. Sa totoo lang. No? Kaya huwag masyado nating yung problema ay doon po tayo nakatuon. Kaya palagi nating pinapaalala na tayo yung manap ng pangako ng Diyos, na yun po yung pagbubulay-bulayin natin araw-araw. No? Bakit ito? Kasi ito yung magbibigay kaliwanagan sa ating po mga spiritual eyes. Naintindihan po. Kaya po, verse 19, sabi ho dyan ng Bible, sabi po, eto na ho, verse 9, ulitin natin, pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar, at nakita nito ang isang balon, pinuno na ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Naintindihan ho ba? So, kung meron man tayong problema ngayon, mga kapatid, no, ito ho'y paalala na huwag mong hayaan na ang problema mo, ang kabigatan mo ay magsisilbing hadlang. No? Magsisilbing takip sa mga spiritual na mata natin para hindi natin makita ang Lord, hindi natin makita yung pangako niya, at lalong hindi natin makita yung mga provision niya. Kasi gumagalaw ang Lord.
na meron siyang palaging solusyon sa bawat problema ho natin. Naintindihan mo ba? Pangalawang bagay na posible pong humahadlang sa atin para hindi natin makita po yung mga bagay na nais gawin ng Lord sa atin. Pangalawa po ay, una, makita natin ang mabuksan ng paningin sa panahon ng problema. Pangalawa, na kailangan po nating mapaalalahanan ay, excuse po, mabuksan ang paningin sa mga sagabal sa mata. Yan. Sabihin nga natin, mabuksan ang paningin. Sabihin natin, sa mga sagabal sa mata. Yan. Alam nyo, una ho sa lahat, no, ako madalas kong pinapaalalahanan po yung mga anak ko. Kasi alam nyo talagang, no, lalo na po sa pagmamaneho, no, palagi kong remind sila, no, si Hannah, si Carl, every time na nagda-drive po yan. At alam niyo, palagi kong paalala sa kanila, iba yung marunong kang mag-drive sa magaling ka nang mag-drive. Ulitin ko, palagi kong sinasabi yan. Iba, hindi ibig sabihin nakakapagpatakbo ka na ng sasakyan o kahit na ng motor, magaling ka na. Pwedeng ang tawag dyan, marunong ka pa lang. Hindi ho sa dinadowngrade ko yung kanilang kakayanan. Pero that's the reality. No? Ako sa kahit ang tagal ko na rin nung nagmomotor, nagdadrive ng sasakyan, alam niyo, hindi ko pa rin makita yung sarili ko na mahusay akong driver talaga. Hindi ko makita. Kasi sa totoo lang, ang dami, kapag ka nagmamaneho ka, ang daming bagay na hindi mo kontrolado. Tama ba? Yung sarili mo, pasahero mo, no, yung sasakyan mo, tama mo ba? Even lalo na yung mga motorista at nasa paligid mo, hindi mo pwede. No, maraming pagkakataon yung mga marunong mag-drive yan or even yung mga nagbabiyahe, nagko-commute, di ba? Minsan isang ruta lang naman yung dinadaanan mo. Pero kahit na isang ruta yan, ang daming nangyayari dyan na hindi mo ine-expect sometimes. Kaya minsan kung masyado ka magtitiwala sa sarili, hindi, magaling ako, kaya ko to. Minsan dun pumapasok po yung aksidente. Kasi kapag pinalagay mo na magaling ka na, kapag ikaw ay tinitingnan mo palagi na mahusay ka na, sometimes doon pumapasok po yung kapalpakan. Hello? Naintindihan mo ba? At alam nyo, isa ko sa common na problema ho ng mga driver, minsan kahit na anong galing mo at tagal mo na mag-drive, may tinatawag hong blind spot. Tama ho ba na yung mga driver ho dyan, di ho ba? Lalo yung mga nagdadrive ng kotse, may tinatawag hong blind spot. Ito ho yung lugar na kahit na ang lawak ng windshield mo, kahit na anong taas pa ng upuan mo, may bahagi pa rin ho dyan, hindi mo talaga makikita. Merong blind na area na very limited ang mata mo. No, may mga pagkakataon talaga, kahit na anong tingin mo at tutok mo talaga, gising ka, pero may mga blind spot na minsan magugulat ka na lang, biglang may tatawid na bata, may tatawid na mga nagbabike, nag-i-bike o nagmomotor. Na intindihan mo ba? Kasi yun yung mga bagay na talagang hindi mo yan basa-basa makikita eh. Kaya ako, kaya nga tinuruan ko rin mga anak ko talaga mag-drive kasi gusto kong palagi may kasamang pagka nagda-drive. No, kasi ako na-appreciate ko kaya alam mo, yung tatawid dyan lang ako sa may kamalig na road eh. Palagi ko kahit ako nagda-drive, pakitingnan mo nga, hindi ko makita eh. Pakitingnan mo kung may kasalubong. No? Ganun kahalaga ko minsan, yung kasamang nagmamaneho. Bakit? Ulitin ko, kasi hindi lahat nakikita mo. Alam nyo, ganun niya rin sa buhay. Ganyan rin sa buhay. Hindi lang sa buhay Kristiyano, maging buhay ng ordinaryong tao. Marami hong bahagi ng buhay natin. Sa totoo lang, marami tayong mga blind spots. Tama ho ba? Na hindi ho natin nakikita. Pero ang ibang tao ang nakakakita ho sa atin. Tama ho ba? Ito yung reality na kailangan nating tanggapin. No? Bakit? Halimbawa ho nito, di ba? Lalo na may mga taong mayayabang, di ba? No? Lahat na ng tao, yabang na sa kanila, pero siya hindi niya makita. Hindi, napaka-humble ko nga eh. Di ho ba? Yabang na lahat ng tao sa kanya. Grabe. Pagka paparating pa lang siya, parang kala mo hinahangin na lahat, napapaatras na eh. Pero siya hindi, napaka-humble ko nga. Ako nga pinaka-humble dito. Di ba? At lalo na kapag sinibing mo, ikaw yabang mo. Aba, na, galit na. Di ba? Hindi na matanggap. Naintindihan niyo ba? Alam niyo nga, ako, di ko alam kung
mga follower rin ho kayo ni Doc Willie Ong. Napasok kay Doc Willie. No? Yung mga, lalo yung mga tumatanda na yan. Ang mga pinafollow, mga doktor na eh. No? At isa ho ako, follower na rin ako ni Doc Willie. Yung nakakaramdam ka na gusto mong malaman yung mga sakit-sakit mo at mga gamot na inumin mo, si Doc Willie na, mga doktor na pinapalaw mo. Dati kung mga K-pop, mga artista, ngayon mga doktor na. Yan yung pinapalaw. Alam niyo, bakit ko? Nung isang araw na magkatabi ako kung maasawa, nagulat ako last 2 weeks ago, na si Doc Willie po may pinost na video. No? Nakuha yung attention ko kasi kadalasan ng video niya, puro sa sakit. Tapos nung last 2 weeks ba, yung title na pre-nomote pa eh, na wala akong bayad kay Doc Willie. Natuwa lang ako, na, kahit nga sa accountability na share ko eh. Yung mga senyalis ng taong matalino. Tama ba? Naintindihan niyo. Yun po yung title ng video niya, ng short clip niya, mga senyales o palatandaan ng taong matalino. Kaya ako nagulat ako. Aba, okay to ah. Si Doc Willie, hindi nilang puro sakit at gamot ang pinag-uusapan, pati nakatalinuhan na. Kaya talagang binitawan ko yung ginagawa ko, nakinood ako sa misis ko. At alam niyo, natutuwa lang ako sa kanya. Natutuwa ko sa diniscuss niya. Nagbigay siya ng 10 senyales o 10 palatandaan ng taong matalino. At alam niyo, isa ho sa, tuwan-tuwa ako eh. Alam niyo, yung isa daw ho, panoorin niyo na lang eh. Pero ang talaga nag-stick ho sa isipan ko, makikita mo daw yung mga taong matalino. May tinatawag daw ho na 3 klase ng utak ang tao. Yung tinatawag na small mind, average mind, at saka yung brilliant mind. Ulitin ko mga small mind, mga average mind, at saka brilliant mind. Sasabi niya ganon. So sabi niya, ang mga makikita mo daw yung mga taong maliit ang utak. Small mind eh. Tama ba yun? Yung pagkakatagal ko. Small mind, sabi niya, hindi ako may sabi na na. Small mind, maliit ang utak. No? Ang pinag-uusapan daw ho niyan madalas, lumalabas sa bibig niyan, yung mga buhay ng may buhay. No, yung mga marites yan, tama. Yung palaging gustong chismis at buhay ng may buhay, yung update ng buhay ng kapitbahay, ang tawag po dyan, maliliit ang utak. No? Kaya kapag may tao nagsasalita, palaging lumalabas sa kanya, buhay ng tao, hindi niya naman buhay na may buhay, ibig palatandaan niya ng maliit ng utak. Kaya iwas-iwasan natin para magmukha tayong matalino lahat. Huwag puro buhay ng buhay pinag-uusapan natin. Hello, kasi lumalabas yan yung katotohanan na ang lilit ng utak natin daw. Sabi ni Doc Willie yan, hindi ako. Naintindihan mo ba? Then, alam nyo, yung average mind naman daw ho. Ito naman daw yung madalas lumalabas sa bibig nila pinag-uusapan. Madalas daw yung pinag-uusapan yan, yung mga average mind, mga events. Mga kaganapan. Kaganapan sa mundo, kaganapan sa ekonomiya, yung mga pangyayari. No? Yung mga history. No, yan daw yung mga average mind. No? Medyo lumalaki na yung utak ko niyan kapag yun yung pinag-uusapan. Hindi na maliliit. Kapag buhay na mabuhay ulit, ang tawag? Small mind, malitang utak. No? Walang ibang mapag-usapan kundi buhay na may buhay. Pagka medyo lumalaki na, nag-grow na, tumatalino na, mga history na, mga kaganapan na, mga current events na. No? Yan no? Ay, mga nakaraan, tama na, hindi yung buhay buhay pa rin na kapitbahay nakaraan na nga, pero no, yung mga kaganapan sa bansa, sa politika, sa ibang bansa, yan ho daw. At alam nyo yung brilliant mind daw, alam nyo, sabi ko nga, dito mayroong mga tao na talagang may brilliant mind rin naman. Di ba katabi mo ka bang matalino ba? No? Ang isa daw lumalabas sa bibig niyan, mga ideas. Oh, puro idea. No, kapag may mga tao daw na, alam mo, no, pagka yung bang meron kang gustong itanong, meron siyang mga idea, hindi naman yung pakialamero, pero yung bang para bang kapamaraanan, solusyon, ayan, no? Iyan ho ay brilliant mind ho yan, matatalino yan, gifted yan, no? Gifted. At meron ho tayo dito. No, makikita mo lumalabas sa bibig niya, ito yung, sa tingin ko ito yung maganda diyan. Sa tingin ko ito yung solusyon diyan. Naintindihan mo ba? Kapag ang lumalabas sa bibig, mga solusyon, mga kapamaraanan, mga ideas, matatalinong tao yan. Diyan ka didikit. Naintindihan mo ba? Diyan ka lalapit para maambunan ka rin, mahawa ka ng katalinuhan. Pero yung palagi na lang buhay na may buhay, kikitid rin ang utak mo, mahawa ka. Naintindihan mo ba?
Tama ho ba? Sabi mo sa katabi mo, bawal ang maliit ang utak dito. Nakasumawa, grabe naman. Grabe naman. Okay, next. Makinig pa. So alam nyo, isa lang ho yun isa lang daw ho yun sa palatandaan ng taong matalino. Pero isa pa hong masyado ho kong talagang na-remind. Sabi niya, ang isa pa daw ho sa taong matalino, makinig ko mabuti. No, isa pa daw ho sa palatandaan ng taong matalino, bukod sa yun talagang may mga ideas yung lumalabas sa kanya, mga solusyon at kapamaraanan, yung mga taong pagka pinagsabihan mo, handang makinig at magpaturo. Isa daw ho yan. Isa daw ho yan sa nangunguna. Na makikita mo, totoong matalino pagka pinagsabihan mo, hindi yan magagalit sa'yo. Pero makikinig yan at pag-aaralan kung totoo ba yung sinasabi mo. At gagawa siya ng kapamaraan para baguhin yung sarili niya. Senyales ho yan ng taong matalino. Naintindihan mo ba? Alam niyo, may passage sa Bible, in the book of Matthew chapter 7, na po, sabi ni Jesus, no, na, alam niyo, bakit ko nababanggit ito? Kasi, no, maraming pagkakataon, di ba, may nakikita tayong mali. Para bang mas common sa isang tao na makita mo yung mali, tapos, pero hindi mo rin makita yung sarili mo. No, kaya nga isa ho dapat sa panalangin talaga natin, Lord, tulungan mo kaming makita yung sarili namin. May maliit ba kaming utak? Hindi ba kami mapagsabihan? Tama mo ba? Ayaw ba naming sinasaway kami? Kasi di ba may mga taong gustong-gusto lang nilang manaway. Gustong-gusto lang nilang magturo sa iba. Pero sila kapag tinuturoan mo na, ayaw na. Tama mo ba? Para bang mas common na makita yung mali ng iba, pero hindi nila makita yung sarili nila. Parang yan yung natural talaga sa tao eh. Pero tayo mga anak ng Diyos, hindi dapat ho tayo ganon. Naintindihan mo? Kung meron tayong higit na unang dapat nakikita yung sarili ho natin. Nakukuha? Kasi lahat tayo may mga blind spots. Sa totoo lang, may mga sagabal sa mata natin lahat. Naintindihan? Kaya sabi ho ng Bible, no, chapter 7, verse 3 and 3 to 5. Basahin po natin sabay-sabay at malakas. 1, 2, 3, go. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. No? Malamang, alam nyo, yung mga pelikula ni Jesus, di ba, na kapag pinanood mo, yung rinere-enact nila ito ay, nung natuturo si Jesus ito, ang sabi ng mga pelikula ngayon, yung mga tao ay nagtatawanan. Totoo naman. Di ba? So isa ito sa kwento ni Jesus na I believe hindi ito isang seryoso, kundi isa itong masayang pagkakataon. Na sabi niya, di ba na, sasabi mo sa katabi mo, teka lang, may puwing ka. Tatanggalin ko yung puwing mo, kaya lang, sabi niya, paano mo matatanggalin? May troso ka nga. No, in-exaggerate ng todo ni Jesus. Kasi, mga kapatid, maraming pagkakataon, gigil na gigil tayo sa puwing ng iba, pero may troso pala sa mata natin. Naintindihan mo ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? Matalino ba tayo? Hindi. Matalino? Yan, praise God. Oh, praise God. Yan pa rin tayo. Naintindihan mo ba? Alam nyo, ito ho yung mga bagay. Sa totoo lang, marami hong mga puwing sa mata natin. Huwag na nating gamitin yung troso. Marami mga puwing sa mata natin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ito yung mga bagay na sa totoo lang, hindi natin alam, ang tagal na palang nandyan sa mata natin, hindi lang natin napapansin. Hello? No, ito ho yung ilan sa mga puwing. Yung mga bagay na ang dami mo ng pagkakataon, nakasanayan mo na siya, kaya akala mo tama na lang. Naintindihan mo? Akala mo tama kasi ang tagal mo nang ginagawa eh. Kaya akala mo tama lang. Pero hindi mo alam, nagiging puwing pala sa mata mo hanggang naiipon siya, nagiging troso na kung minsan. Nakukuha ho ba? Hello? At
ano pa ho yung mga puwing, mga sagabal sa mata natin, yung mga bagay na nakasanayan mo. Posible rin yung mga bagay na akala mo, tama, kasi ginagawa ng lahat. Naiintindihan mo ba? Pero hindi pa dapat gawin. Kaya ito rin ho yung isa ho sa nagiging puwing sa mata natin. No? Kaya rin naman ho, mga kapatid, paalala rin, hindi sinasabi ditong talagang mag-alisan tayo ng puwing o muta sa mata. Hindi ho yan yung application yan. No? Una, ang paalala ho na salita ng Diyos nito, huwag ka rin adong pakakampante na palagi yung katabi mo lang yung mali. Naintindihan mo ba? Kasi normal, ang palagi natin nakikita, yung mali ng iba. Pero paano yung mali natin? Imposible namang wala tayong mali. Sabi nga ng Bible, no, kapag sinasabi mong wala kang kasalanan, wala sa iyo ang Diyos. Kasi lahat tayo ay may kasalanan. Naintindihan mo ba? Nasusundan po ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? No, may mga tao na gustong-gusto nila sila yung magsasalita ng puwing ng iba, pero kapag sasabihin mo na yung puwing nila, ayaw nila. Hindi nila matanggap. Hindi, wala akong puwing, ikaw lang maraming puwing. Naintindihan, no? So ito ho yung mga bagay na bumabara sa ating pong spiritual na paningin. No, nabanggit na naman ho dito nga yung salitang mapagkunwari o sa Ingles yung hypocrites. Isa po itong form of hypocrisy. Naintindihan, no? Hindi ho sinasabi ng Bible na wag na tayong magpaalalahanan. Isa lang ho sa paalala dito, okay lang magpaalalahanan po tayo. Pero sana kapag ikaw ay dapat ka ring paalalahanan, ikaw ay matuto ring tumanggap ng paalala. Naintindihan ho ba? Hello, nandiyan pa ho ba? Nandiyan pa ho ba tayo? Di ba? Ikaw, galit na galit ka sa kapatid mo, ikaw palagi kang late. Di ba? Pagka pinagsabihan mo siya, dapat sumunod siya. Pero ikaw, pagka nalilate ka rin, ayaw mo mapagsabihan na ikaw late ka. Naintindihan po? Nasusundan ho ba? Ulitin ko, matalinong tao, handa yung makinig. Willing yung magpatanggal ng puwing sa mata. Lalo na kung gatroso na ang nasa mata natin. At ito ho yung sumasagabal para hindi ho natin makita yung kalooban ng Diyos. Mga bagay na nakaugalian natin na akala nating tama. Mga bagay na akala nating tama kasi ginagawa ng nakararami. Mga kultura, mga tradisyon na posibleng nagiging puwing sa mata natin na kailangan nating ipaalis sa Panginoon. Nasusundan ho ba? Nandyan ho ba kayo? Hello. No, parang kaganina, sayo natin ngayon, galit na. No? Another passage, ito yung, isa sa example, yung John chapter 21. Ito, nakakatuwa rin tong story na to. Nung muli yung nag-resurrect si Jesus, nabuhay siya na muli. Di ba na, tapos nagpakita pa siya for 40 days sa mga disciples, di ba? Tapos, ito yung tawag na reinstate ni Jesus si Peter. Di ba? Bakit? Kasi 3 beses na itinatuwa ni Pedro si Jesus. Di ba? Na hindi niya kilala si Jesus. Kaya ang ginawa ni Jesus, parang reinstate niya yung love ni Peter sa kanya. Kaya ang tanong niya, mahal mo ba ako, Pedro? Nang 3 beses, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? No? Yun po yung ginawa ni Jesus kay Peter sa kanilang pag-uusap. Tapos ang sabi ni Jesus, kung talagang mahal mo ko, ito yung gagawin mo. Pakainin mo yung mga tupa. Alagaan mo yung mga tupa. No? At nagsabi pa po si Jesus na pag tumanda ka na, ito yung mga sakripisyo, ito yung kapamaraan kung paano kung mamamatay. At ito yung sakripisyo na gagawin mo. Pagka tumanda ka na, may magsusot na ng damit para sa'yo. May aakay na sa'yo sa mga lugar na ayaw mong puntahan. Naintindihan mo ba? So para bang na-imagine ni Peter, no? Para bang dinisclose na ni Jesus yung mangyayari sa kanya sa hinaharap. Naintindihan mo ba? Pero ito yung naging reaction ni Peter. No? Ito yung naging reaction niya. Sabi niya dyan, basahin natin malakas. 1, 2, 3, go. Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin.
No? So ang story ho nito, si Jesus ay nakikipag-usap kay Peter kung ano yung dapat niyang gawin. No, tinatama niya nga, binabalik niya ho sa muling purpose niya sa buhay si Peter. Pero si Peter, habang tinutuwid ni Lord, nang dumaan si John, sabi niya, Lord, paano naman siya? Para bang sinasabi niya, ako lang ba itutuwid mo? Ako lang ba tuturuan mo? Ako lang ba sasabihan ng magaga? Paano siya? Anong sagot ni Jesus? No? Ito yung sagot niya. No? Ano sa'yo? No? Para bang huwag mo siyang pakialaman. No? May plano kong iba sa kanya, yung plano kong pakinggan mo. Kasi madalas di ba, kapag tayo ay tinutuwid ng Lord o tinutuwid tayo ng mga leader natin, mga magulang natin, palagi nating iniisip, paano siya? Tama mo ba? Ang madalas nating nakikita, talagang hindi natin makita yung sarili natin, ang ituturo natin, paano siya? Naintindihan mo ba? Hello. Kapatid, paano tayo? Isa ho sa bagay na dapat nating binabantayan ay yung sarili ho natin bago rin ho yung ibang tao. Okay naman, kailangan nating magpaalala sa bawat isa. Pero kung meron tayong higit na dapat na tinitingnan rin ng mga puwing ng mata natin ay yung sarili ho natin. Hindi ho tayo pagbabawalan ng Diyos na tanggalin yung puwing ng kapatid natin. Pero again, ulitin ko, maging bukas ka rin sa pagtanggal ng puwing ng Lord sa mata mo. Kasi baka meron rin. Naintindihan mo ba? Makakatakot nga, baka mas malaki pa yung puwing. Baka troso pa. Yun yung po yung sabi ng salita ng Diyos. Naintindihan mo ba? No, yun po yung mga matatalinong tao. Sabi ni Doc Willie. Napunta agad kay Doc Willie pa rin. Last po na bagay na kailangan natin ng mga matang nakakakita. Una, kailangan nating mabuksan ang paningin sa panahon ng problema. Yung mga problema, ito yung nagpapabara sa paningin natin. Pangalawa, yung mga sagabal, may mga puwing, may mga troso na humahad lang para makita natin yung kalooban ng Lord. Then lastly, marami po ito, pero ito lang po muna yung tatlong bagay na nais kong ibahagi po sa atin ngayon. Pangatlo po ay, kailangan po mabuksan ang paningin sa pambubulag ng kaaway. No, sabihin nga natin, mabuksan ng paningin. Sabihin natin, pambubulag ng kaaway. No, may passage sa Bible, in the book of 2 Corinthians chapter 4, verse 4, although ang specific context na ito ay about sa good news. No? About sa pangangaral ng magandang balita. Nang sabi ni Pablo, meron talagang mga tao, hindi nila makita yung good news. Bakit? Kasi ang demonyo ay tinatakpan yung kanilang spiritual eyes. Nandiyan ho ba? No, yun po yung sabi. At ito, specific, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. So sabi niya, samahan niyo po ako sa pagbabasa ho ng malakas. 1, 2, 3, go. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan. Ito ho yung katotohanan. Simula noon hanggang ngayon. No, bakit may mga taong parang ang hirap dalhin sa church, ang hirap paliwanagan ng gospel, ang hirap sharean, para bang papunta ka pa lang, parang nakasara na agad. Ito ho yung dahilan. Bakit? No? Kasi sila ho'y binubulag ng mga demonyo. At alam niyo, sa totoo lang, bago tayo nandito nakaupo at tumanggap kay Lord, dati rin ho tayong bulag, spiritual. Yan ho yung katotohanan eh. Bakit meron ba ho dito na unang share pa lang sa'yo, tumanggap ka na agad? Unang basa mo pa lang ng Bible, naintindihan mo na lahat? Wala. Karamihan, bibihira po dito yung katulad ni Apostol Pablo. Naintindihan mo ba? Na-encounter niya si Jesus sa road to Damascus. Naintindihan? Pero makita nga natin kahit si Apostol Pablo nung time na yun, nabulag rin siya eh. No? Literal, physical ho siyang nabulag eh. No? Pero lahat tayo, bago tayo lubos na nakakilala kay Lord, hindi ho agad tayo tumanggap. Hesitant ho tayo kadalasan pa. Naintindihan no? Kasi bakit? Kasi bulag pa tayo. Binulag pa tayo ng demonyo dati. Pero biyaya na lang ng Lord. Praise God na lang. Bakit? Kasi posibleng may mga taong nagdasal para sa'yo. Oh, kaya ka nandito ngayon. Tama mo ba? Sabi mo sa katabi mo, may nagdasal para sa'yo.
Yun po yung katotohanan. Kaya una buksan, natanggal ho yung mga piring sa mata natin. May mga tao ginamit ng Lord para ipag-pray tayo, para tiyagaan tayo. Kaya ngayon, unti-unti, naiintindihan natin yung kanyang salita. Nakikita natin yung kanyang kalooban. Pero ang reality, may demonyo ho na pinipilit hong hadlangan. Takpan ang ating pong mga spiritual eyes. Intindihan ho ba? Kaya ho, no, bukod sa problema, bukod sa mga kasanayan natin, mga ugali nating nakasanayan, no, na humahadlang sa paningin natin spiritual, maging ang demonyo, pinipilit niya hong hadlangan, takpan yung paningin natin ng mga tao. No, anong example ho nito? Alam niyo sa totoo lang, mga kapatid, no, meron po, hindi ko alam, meron pong video clip po sa YouTube na napanood ako, tiningnan ko rin ho ito eh. No, yung mga nag-aaral daw ho ng mga langgam, pinag-eksperimentohan daw ho nila. No, meron daw pong nag-aaral ng mga langgam, no, kasi magkaiba yung ant colony tsaka yung red ant colony, no, yung black ant. Ang ginawa daw ho nito mga nag-aaral nito, kumuha daw ho sila ng 100 langgam, itim na langgam at inagay sa garapon. Okay, 100 itim na langgam, linagay sa garapon yung malalaki, yung mga hantik ata yun. Tapos, kumuha rin sila ng 100 daw ho na pulang langgam at doon sa itim na lalagyan na nandun ho yung mga langgam sa garapon, linagay rin nila yung 100 na pulang langgam na malalaki rin. Alam nyo, nung pinagmasan daw nila, hindi naman daw nag-aaway ho yung mga langgam kahit na nandun sila. Kasi ano yung ito eh, talagang malupit na magkaaway ho ito. No? Di ba may pelikula pang ang ants, di ba? Na magkaaway yung black ants sa red ants. No? Pero nung sinubukan daw nilang ilagay daw sa isang garapon yun, hindi naman nag-aaway. No? Wala lang, nandun lang, kalmado lang sila, gumagalaw-galaw sila. Pero sabi daw nag-aaral, the moment, listen carefully, the moment na inalog na daw ho yung garapon, no? Inalog na daw ho yung garapon na nandun yung 100 itim at saka 100 pulang langgam, akala daw ho nung itim na langgam, ang umaalog at ang gumagalaw sa kanila ay yung mga pula. At ang akala daw ho ng mga pulang langgam, ang gumagalaw sa kanila, no, ay yung itim na langgam. Kaya nagsisimulan daw sila mag-away. Ganun daw yung nangyayari. Alam mo, it's the same thing with life. Minsan akala natin tayong mga mag-asawa, tayo yung magkaaway. Tama mo ba? Hello? Di ba sa loob ng bahay, akala natin, yung anak ng, tigas kasi ng ulo ng anak ko, yung asawa ko kasi, ang sama ng ugali niyan eh. Naintindihan mo ba? Pero hindi natin alam yung totoong kaaway natin, yung umaalog ng garapon. Hello? Tama mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako ang kaaway mo. Amen. Sabihin mo sa kanya, ang kaaway natin ay yung umaalog ng garapon. Naintindihan mo ba? Kapatid, isang simpleng paalala pero totoo. Ang totoo nating kaaway, hindi yung asawa mo, hindi anak mo, hindi yung kapatid mo. Ang totoo nating kaaway ay si Satanas na yumayanig ng relasyon natin sa loob ng bahay. Na pinipilit ho tayong guluhin. Tama ho ba? Para sabihin, sige, magalit ka. Sige, magtampo ka. Sige, gumanti ka. No? Si Satan ho yung totoo nating kaaway. At siya ho yung pinipilit ho, no, na piringan yung mata natin. At alam niyo, lalo na, mga kapatid, listen carefully, lalo na kapag ka may gustong gawin si Lord sa'yo, sa pamilya mo, sa buhay mo, sa paglilingkuran mo, lalo nang si Satan, lalong tinutodo ho ang pag-alog ng garapon. Para ho ang tendency magkakagatan ho tayo sa loob ng bahay, magsasakitan ho tayo. Naintindihan ho ba? Bakit? Kasi binubulag ni Satanas. Gusto niyang bulagin yung paningin natin. Guluhin yung paningin natin. Mawala yung pagtuon sa paningin natin sa mga pangako ni Lord sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Mas gusto ni Satanas na ma-magnify yung kahinaan ng isa't isa. Naintindihan mo ba? Pwede bang lahat tayo tumayo ngayon? At pwede bang ating pong palakpakan yung Lord na malakas ngayon? At pasalamatan natin Lord sa kanyang mga salita, sa kanyang mga paalala. Oh. Amen, amen.
Naambitahan ko uli yung worship team na tulungan ho tayo sa panambahan bago ho tayo manalangin. Alam niyo ho muli no, na hindi ko ho alam yung ating pong kalalagayan po ngayon. Na posible ho na may kanya-kanya ho tayong pinagdaraan, may kanya-kanya tayong problema. Naintindihan ho ba? May mga kanya-kanya ho tayong iritasyon sa ating pong mga paningin. Naintindihan ho? At may mga kanya-kanya ho tayong parang akala natin naaalog ho yung garapo ng buhay ho natin. At nawa, mga kapatid, let's be sensitive before God na, Lord, buksan mo yung paningin ko. Tulungan mo akong makita yung nais mong ipakita sa akin. Tulungan mo akong makita yung balon sa tabi ko. Amen ho ba? Kasi baka hindi mo alam, ulitin ko, baka hindi mo alam yung solusyon sa malaki mong problema. Sa tabi mo lang eh. Hindi mo lang makita kasi masyado kang nabubulagan sa mga pagsubok ng buhay. Or even baka nandito tayo ngayon, may mga bagay ulitin ko na gustong tanggalin ni Lord sa mata natin, sa buhay natin. Mga maling pag-uugali, mga maling kaisipan, mga maling pakikitungo. Na maging panalangin natin, Lord, buksan mo ng maigi yung paningin ko. Or even baka, most especially, kapatid, let's be sensitive. Baka we were under attack by Satan or by the enemy. Baka hindi mo napapansin, inaatake ng demonyo ang pamilya mo, ang asawa mo, ang anak mo, ang trabaho mo, ang relasyon nyo. Na akala mo tuloy yung mga tao yung kalaban natin. Hindi po sila, hindi ho sila. It's very clear sa passage. Sabi nga ng Bible, di ba, sa John chapter 10, na parito ang kaaway para manira, pumatay at magwasak eh. Pero ang kagandahan na parito, sabi ng Bible, na parito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Amen po? Amen. Pwede ho, minsan pa, ating pong awitan ng Panginoon bago tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. We worship you. Father, we honor you, God. We give you praise, Lord. We give you praise. Amen. Hallelujah. Sige ho, sa ating pong kinakatayuan ngayon, wag ho tayong mapigilan, wag ho tayong tumigil ng pasasalamat, magsambit ng pagsamba sa oras pong ito. Ating pong itaas ang pangalan ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you, we give you praise, God. We give you praise. Father, we give you glory, Lord. Patuloy kaming lumalapit Hallelujah, sa iyo. hallelujah, hallelujah. Siya sa atin mga aming mga puso. Father, open our eyes, God. Open our spiritual eyes. Siya sa atin mga aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kami Hallelujah, nagpapakumbaba sa iyong Jesus, harapan, Jesus. Panginoon. We welcome you in this place, Lord. We invite your Holy Spirit, Lord.